Malapit sa Disney World, naroon ang pinakamalaking iniwang mall sa Florida, kung saan ako madalas pumunta noong bata pa ako. Ang shopping center na ito ay hindi lang ordinaryo. Ito ay daan patungo sa alaala ng kabataan ko, puno ng mga turistang naaakit sa mahika ng Disney. Ngayon, ang gusali ay walang buhay na kumpara sa dati, at katabi nito, may natuklasang abandonadong Regal Cinema. Parang huminto ang oras, walang laman ang mga sinehan, gumuho ang mga pasilyo at may nakakakilabot na tanawin. Ang bilis din maglaho ng kulturang Amerikano. Tuklasin natin ang isa sa mga pinaka-nostalgic na lugar mula sa ating kabataan na ngayoy tila nakalimutan na. Ito ang pinakamalaking abandonadong mall sa Florida. At ito rin ang mall ng aking kabataan. Ang Seminole Town Center sa Sanford, Florida ay binuksan noong 1975 at ang mall na ito noon ay isang masiglang destinasyon ng pamimili na may 5 pangunahing anchor stores at masiglang atmosfera. Umunlad ito noong unang bahagi ng 2000, ngunit tulad ng maraming mall sa Amerika, nagsimula rin itong humina. Ang pagsasara ng Sears at Macy's ay nagdulot ng malaking dagok at lalo pang pinabilis ng COVID-19 pandemic ang pagbagsak nito. Lumala ang mga problemang pinansyal, nabakante ang mga tindahan, at pansamantalang isinara ang mall dahil sa hindi nabayarang mga bayarin. Noong 2024, may mga bagong may-ari na ang kumuha at may mga plano para sa muling pag-unlad. Noong Enero 2025, opisyal nang isinara ng tuluyan ang loob ng mall. May ilang malalaking tindahan pa ang natitira, ngunit ang lugar ay ginagawang mixed-use development na ngayon, hudyat ng pagtatapos ng isang panahon bilang tradisyonal na sentro ng pamimili. Samahan niyo ako habang iniikot at idodokumento ko ang natitirang bahagi ng pinakamalaking abandonadong mall sa Florida. Paalala lang, mahigit 65 sa inyo na nanonood ng mga video ko ay hindi pa nakasubscribe, kaya siguraduhin niyong mag-subscribe at i-on ang notification bell. 1 segundo lang yan, at buong puso kong ginagawa ang mga video na ito, kaya simulan na natin ang ating adventure. Tama, mga tol, nandito na tayo sa likod na bahagi. Pare, parang may mga locker dito ng mga empleyado. Ay hindi, mga Amazon locker pala to para sa mga package. Kaya may mga susi tayo at lahat. Mahinang nagsasalita kasi pakiramdam ko baka may security. Pero tiningnan ko yung mga tindahan. Mukhang karamihan sa kanila ay parang nakakandado. Pero baka makahanap tayo ng bukas. Lahat ng gamit ay nakuha na mula sa mga tindahan. May karatulang babalang dyan pero tingnan mo. Kailangan naming mag-ingat ng kaunti dahil may ilang tindahan na bukas pa. At mukhang sa ikalawang palapag, hindi pa nila nilagyan ng harang. Dillards, kaya siguradong makikita nila tayo mula ron. Grabe, tingnan mo to. Nahanap ko ang mapa ng tindahan. Kaya ang mga bukas lang na tindahan dito ay JCPenney, Dillard's Burlington at ang Family Entertainment Center at JCPenney. Lahat ng iba pa buong mall ay sarado na at inabandona na talaga. Makikita mo kung gaano kalaki ang mall na ito. Maraming tindahan dito dati. Kilala ko halos lahat sa kanila. Kaya nakita ko lang yung directory ng Seminole Town Center at mukhang 2 lang ang palapag nila. May lower level na kung nasaan tayo ngayon at upper level ang food court. Naka-on ang mga neon lights dito. Mukhang dati itong furniture store o baka ginagamit na lang nila ngayon bilang storage room. May mga arcade machine tayo dito or kung ano man. May palm reader at love meter. Uy,
Tingnan mo, pwede tayong magpa-palm reading dito. Grabe, meron tayong parang candy shop at siguro toy store din dati. Pinagsama sila. Kakaiba ang kalagayan ng mall noon. Parang kamakailan lang itong iniwan. Parang ilang linggo pa lang mula nang tumigil ang mga tao sa pagpunta rito. May ilang pangunahing tindahan na bukas pa at kita ko ang mga namimili mula sa kinatatayuan ko. Kaya nagpaka-low-key ako, naglakad ng normal, sinubukang makihalubilo na parang isa pa rin sa kanila. Parang may nakita akong isa sa mga trabahador. Lahat ng tindahan ay walang laman. At nakakandado. Ang tanging magagawa lang natin ay maglakad. Sa loob ng mall, Patuloy akong naglakad-lakad. Sinubukan kong maghanap ng tindang hindi nakasarado at hindi lubusang nakabalandra ang gate. Nakaseleyo o imposibleng pasukin halos lahat ng tindang na daanan ko. Pero kahit ganoon, ang simpleng pagdalo ko ay naging natatanging karanasan. Muling bumalik sa akin ang mga alaala ng nakaraan. Naalala ko nung bata pa ako. Pumarito ako nung 10 taong gulang pa lang at napakaabala ng lugar na ito noon. Ito ang unang mall na pinuntahan ko nang una akong nagpunta sa Florida para sa Disney World. Hindi ako makapaniwala na mawawala na ito. Ibig kong sabihin, ito talaga ang mall. Para sa maraming tao na lumaki sa Florida, ito ang mall ng ating kabataan, mga pare. Diyan banda ang food court, mga pare. Nakikita ko ang isang karatula dyan mismo. Dito ako dapat mag-ingat. Naalala kong pumunta ako sa gitna nito. May Santa Claus pa nga dito noon. Pumunta ako dito nung Pasko, nung bata pa ako. Naaalala ko may Santa Claus at malaking Christmas tree dito mismo. Gusto ko yung karatula ng food court. May isang random na bisikleta dyan. Natataka ako kung sa security yun. Hindi mukhang masyadong maliit. At alam mo ba, parang nagbibigay pa ito ng Stranger Things na vibe sa akin. Sobrang ganda ba? Favorite ko ang pink na neon sa paligid. Nabanggit ang Pasko, kaya nandito pa rin ang Christmas tree nila. Pero naaalala ko na mas malaki ito dati. Marahil ito ang dating maliit na Christmas tree nila. Wow, nandyan pa rin pati yung mga palamuti ng Pasko. Sa ngayon, kampante na ako. Walang security sa loob at tahimik ang lahat. Kaya tuloy lang kami sa paglalakad nang walang inaalala. Kami ang reklamador na babae, isang zoomies. Ano ba ito? Versus, sa tingin ko may parang game room dito na may virtual reality. Ito ang virtual reality esports arena. Napuntahan ko na ito nung bata pa ako pero ngayon ay ginawa na nilang virtual reality room. Dati arcade ito nung una akong pumunta dito mga 10 taon na ang nakalipas. Tingnan mo yung mural na yan. Gustong gusto ko na si Over ang gumawa nito. Ang ganda talaga ng art na ito. Nakikita ko si Sora mula sa Kingdom Hearts at alam mo yan din ang video game ng kabataan ko. Kasama ng Halo at Mario. Ang astig ng pader na yan. At tingnan mo, may ink spot pipe tayo. Ginamit pa yung tattoo needle, pare. Nandyan lahat ng mga upuan. Mukhang nagbibigay rin sila ng masahe sa paa. Gusto ko talagang pumunta sa spa pagkatapos nito. 1 buwan na akong nag-iikot sa Nagra at halos araw-araw akong nagfi-film. Palagi akong may dalang mabigat na backpack at nag-iimpake tulad ngayon pero sumasakit ang likod ko, ang mga paa ko at ang mga binti ko. Tiyak na pupunta ako sa spa pagkatapos ng pag-iikot na to. Mukhang naging palaruan ito dati pero tingnan mo ang mga neon na ilaw. Hindi ko pa nakita nung dekada 80 at 90. Bakit kaya wala na tayong mga neon na ilaw ngayon? Mukhang dati itong maliit na bar. Tingnan mo, may mga security monitor doon para talaga ito sa tindahan. At tingnan mo, may maganda tayong mural ng Seminole County. Marahil ipinakikita nito ang hitsura ng isang Seminole.
ang makasaysayang Longwood, Florida. Ngayon may sinehan dito at naniniwala akong nandoon yung banda. Mukha namang sinehan yun para sa akin. Gusto ko itong mga escalator. Astig kasi may salamin sila. Kukuha lang ako ng larawan. Mukhang dating Macy's yon. Sa tingin ko dati yung Macy's pero bukas pa rin. Pinagsaran lang nila. Dito nagsimulang magkaproblema ang lahat. Karaniwan, hindi ako nag-e-explore ng abandonadong lugar hanggat hindi ako sigurado na ligtas at pwedeng pasukin. Itong mall na to, kahit halatang abandonado, may mga usap-usapan na may security pa ring nagpapatrolya. Kaya makikita nyo na pabulong kami at parang ninja kung kumilos. Okay naman lahat sa simula hanggang sa napansin kong tama ako tungkol doon sa bisikleta. Kaya heto kami, katabi ng escalator, naghahanap ng sinehan. Hindi ko ito nakuha sa camera pero habang paakyat kami ni Josh sa escalator, may batang nakasakay sa bisikleta na dumiretso papunta sa amin. Iyon din ang bisikletang nakita ko kanina. Yung bata, mga 16 ang edad at hindi nagsalita. Bigla na lang siyang tumalikod at umalis, kaya inisip namin na wala siyang pakialam sa amin o baka hindi niya kami napansin. Kaya nagpatuloy kami, umaasang makita ang sinehan at naglakad kami papunta sa likod, iniisip na baka doon kami dalhin. Nasa likod na kwarto na kami ngayon. Hindi ko alam ang nangyari. Nakita namin ng security, hindi ako sigurado kung na-record ko pero wala talaga siyang pakialam kahit kaunti. Nakita ka niya, di ba? Nakita niya ako, hinayaan lang niya akong dumaan. Baka nakita lang nila tayo nagpipicture at yung mga huli. Sa tingin ko, oo. Wala naman tayong ginagawang masama dito. Mukhang nasa likod lang tayo ngayon, papunta ito sa ibang mga tindahan. Isa dito ay ang Radio Shack. Pahinga na Radio Shack, nakalimutan ko na ang tindahang yon. Sigurado ako na wala na talaga yon ngayon. Sigurado akong nalugi na sila. Matagal ko na silang hindi nakikita. Ako rin. At doon namin narinig ang malakas na pagsara ng pinto sa likod namin. Lumingon ako at nandoon ang isang lalaking galit na galit. Mukhang hindi siya marunong mag-Ingles pero kinawayan niya kami para sumunod sa kanya. Nanatili kaming kalmado at magalang pero halatang galit pa rin siya. Habang binababa kami sa escalator, biglang may 3 pulis na lumitaw. Doon ko naisip na kailangan naming manatiling kalmado. Buti na lang, isa sa mga pulis ay mukhang chill. Sa totoo lang, parang kilala pa nga niya kami. Baka fan siya. Shout out kung nanonood ka. Pagkatapos naming ipaliwanag na nagfi-film lang kami at nagdodokumento ng lugar, inihatid na lang nila kami palabas. Ipinaliwanag namin sa kanila na nakapasok kami sa bukas na pinto. Akala namin abandonado na ang mall. Humingi kami ng paumanhin. Sinabihan lang kami ng pulis na huwag nang bumalik at umalis na kami ni Josh. Sa kasamaang palad, yung sinehan na hinahanap namin ay hindi pala talaga umiiral mula pa sa simula. Pagkatapos kong ikwento sa ilang kaibigan ko ang nangyari, hindi na namin nakita ang ikalawang palapag o na-explore ang food court. Pero buti na lang, may ilan sa mga kaibigan kong explorer na nakakuha ng video mula sa mga lugar na iyon. Kaya malaking pasasalamat kina Uninhabited Explorations at Blood Recruitiner.
Baka kumuha ako ng pagkain. I-check nyo ang mga link nila. Ilalagay ko sa ibaba ng description. Medyo nadismaya ako tungkol sa mall. Pero buti na lang, sa tingin ko na iligtas ng video na ito dahil sa dalawang kaibigan ko na tumulong gamit ang kanilang mga kuha. Gusto ko rin talagang ma-explore yung sinehan. At akala ko meron dito sa mall na to. Mahilig talaga ako sa mga abandonadong mall, lalo na kung may abandonadong sinehan. Buti na lang, may abandonadong sinehan akong na-explore agad pagkatapos nito sa Florida at na-videohan ko pa. Kaya, samahan nyo ako at dadalhin ko kayo doon ngayon. Naglalakad na kami papunta sa abandonadong sinehan. Nasa likod kami ngayon ng isang Publix. At madali lang talagang makapasok. At ang ginagawa lang namin ay dumadaan kami sa gubat, literal na nasa likod lang ng Publix. Paano siya nagparada? Hindi ko inakala na ganun ang kahihinatnan. Ganun lang kadali. Ayan, nandyan mismo yung paradaan. May graffiti na magandang palatandaan na talagang inabandona na ang lugar na ito. Dati itong pangunahing libangan sa Amerika, naging isa ang Regal Cinemas sa pinakamalalaking sinehan sa bansa. Noong kasagsagan nito, nagpatakbo ang Regal ng daan-daang sinehan sa buong Estados Unidos na nagpapakita mula sa mga premiere ng blockbuster hanggang midnight screening. Ang mga sinehang ito ay hindi lang para manood ng pelikula. Sila ay mga lokal na palatandaan na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ngayon, isa na lang ito sa maraming pinabayaang Regal Cinemas. Itinayo ito noong huling dekada 70 at unang bahagi ng 2000 kasabay ng pag-usbong ng mga sinehan. Nagsilbi itong sentro ng kultura sa loob ng mahigit isang dekada. Ngunit noong 2020, nagbago ang lahat nang kumalat ang pandemya ng COVID-19 sa buong mundo. Ang Regal, tulad ng maraming sinehan, ay napilitang magsara ng walang katiyakan. Ngayon, ito ay kumakatawan sa ibang panahon, isang panahon kung kailan ang panunood ng sine ay higit pa sa simpleng panunood ng pelikula. Ito ay nangangahulugan ng pagtakas, koneksyon, at isang karanasang pinagsaluhan. Tulad ng marami pang lugar, ito ay naging bahagi na ng lumalaking arkibo ng Amerika ng mga nakalimutang espasyo. Alam mo, amoy ihi dito, kaya siguradong may umihi dito o may dumaan dito kamakailan lang. Narito ang isa pang tolda. Nariyan si Chris. Chris, dito ka ba nakatira, tol? Tara na pare, makakapasok na to. Chris, eto ba ang bahay mo? Ay, pare. Ay, hindi ito masam. Medyo masikip ito. Chris, anong ginagawa mo? Sinasabi mo bang sobrang taba ni Josh? Akala mo may dalawa pang wrestler, pwede tayong magsama-sama lahat? Oo, pare. Hindi tayo nagda-dieta, tol. Sabi ni Chris, siksikan daw tayo. Hindi ito siksikan, Chris. Hindi naman ako ganun kataba. Natatakot ako kasi may kuryente at may mga squatter na nakatira dito. Isang bagay na kinabahan ako nung huli akong nandito. Trevor, naka-alarma ba nung dumaan ka dito? Malamang yun ay yung fire alarm. Nakakatakot to mga tol. Nasa likod na kwarto na tayo ngayon. Sana mabait ang mga security guard. Parang naririnig ko na sila. Anong pelikula ang papanoorin natin mga tol? Ang astig nito, saan ba tayo magsisimula? May mga upuan pa dito. May mga upuan pa rin dito sa kwarto. Mabuti at nandito ang mga upuan at projector screen. Ano nga ulit ang tawag doon sa Stranger Things, yung upside down? Parang nasa upside down tayo ngayon.
Pakiramdam ko may isang taong palaboy na nakatira sa gilid dito, sigurado ako. Kasi gumagawa sila ng kung ano-ano, parang nagtatayo sila ng tent sa loob kung saan nandun ang basurahan. Oo, nakita namin ang tent. Maraming tao dito na talagang namumuhay sa labas, so sigurado. Tingin mo wala ni isa sa kanila ang pumasok dito? Malamang hindi. Ang weird, wala namang talagang pumipigil. Oo. Gawin ko lang. Ibig kong sabihin, Siguro hindi sila magtatagal dito dahil sa itim na amag. malamang, sasabihin ko sana, kung ako'y palaboy, hindi ako magtatagal sa lugar na yon. Mas gugustuhin ko pang mag-enjoy sa labas, maliban na lang kung umuulan dito. May parang puting latak sa sahig ng kwartong yon. Parang, sa tingin ko ito yata ang kwarto ng janitor. Parang ang daming gamit pang linis dito. Tingnan natin ang kabila. Talagang walang laman ito. May storage room dito. Parang nakahanap ng ka-date si Chris saan man. Oo, 2,019. Sa totoo lang, hindi ko alam kung pinaglilingkuran pa nila ang mga lugar na ito kapag nagsara na, pero naiisip ko na hindi na siguro. Sa totoo lang, Parang ganun lang. Pasensya na sa nakakainis na tunog mga pare. Sa tingin ko galing yon sa security system. Sa tingin ko, ibig sabihin lang nun ay sira na yun. Oo, o kaya naman ay paubos na ang baterya. O kaya paubos na yung baterya. Maraming graffiti dito kaya Alam mo, ibig sabihin nito, malamang marami-rami na ring tao ang nakakaalam tungkol sa lugar na to. iba siguro ang silid na to kumpara sa iba dahil mas malaki ito. Natatakot akong maglakad pababa dun. Talagang sobrang tahimik dito. So, parang ito ay naging isang uri ng Premium na kwarto, siguro isang IMAX 3D o 4D. Sa tingin mo pinasara ng COVID ang lugar na to? Oo, kasi may mga mandato doon na kailangang pirmahan ng mga empleyado. Tinitiyak na hindi lampas sa 100 ang temperatura nila. Sige. Dagdag pa, may maraming hand sanitizer, kaya May punto ka. Ang daming amag sa karamihan ng mga kwarto, nakakabaliw na talaga. Ganyan siguro talaga sa Florida. Laging mahal lumiglig dito. Sige, papunta na ako sa unahan. Mukhang bukas ang mga ilaw dito. Bukas ang ilaw sa banyo. Ang baho-baho talaga dito sa loob. Grabe yung tindahan ng popcorn. Gusto ko yung itsura nito eh. May dating na retro at luma. Naamoy ko pa rin talaga yung popcorn dito. Ano ba yan? Sino ang nagsulat niyan? Nakasulat doon, mahal ko ang mga inang gusto kong tirahin, mga inang gusto kong tirahin sa taas. Ano bang meron doon sa taas? Mukhang may nagtatanggal ng ilang kagamitan dito. Ito pala yung ilan sa mga makinang pang-proyekto. Oo, kahit papaano, bahagi pa rin ito kung may mga makinang naka-on pa. Subukan nating dumaan sa likod ng counter ngayon. Parang may isa sa mga menu sa tingin ko. Medyo nakakatakot ito. Diyos ko. Makina ng soda. May lumalabas ba mula rito? Tingnan mo yan, ang makina ng slushy. Mukhang ubos na lahat.
Gulo. Tingnan nyo ito mga pare. Sa tingin ko, isa itong movie ticket na pang isang tao lang at para sa particular na petsa at oras ng palabas. Nandito lang lahat? Mga 20 ticket siguro. Sayang, hindi mo na rin magagamit yan ngayon. At dito nakalagay lahat ng arcade dati, dito mismo sa kanto. Nakakita kami ng kwarto na punong-puno ng 3D glasses. Tingnan mo to, nandito silang lahat sa kahon na to. Suot ko nga ngayon ng isa. Ilang kwarto na lang ang gusto kong tingnan. Malapit na akong umalis dito, kung saan posibleng may nagbabantay na security. Ito ang silid para sa party. Pinapanood kitang matulog. Baka ito ay isang uri ng daycare. Dito sila nagdadaos ng mga karawan para sa mga bata. Ito marahil ang maghahatid sa atin sa mga projector. Dito nakalagay lahat ng mga projector. Nakakonekta ang mga ito sa bawat silid-sinihan. Wow, tinanggal na nila lahat sa kwartong to. Nandito pa rin lahat ng upuan dito. So yung mga gamit, yung mga kagamitan na nakita natin kanina sa ibaba, Galing sa mga ito. Mga kahon dito. Sino kaya ang laging nagsusulat ng mga kakaibang parang graffiti sa mga pader? Talagang madidilim na mga mensahe. May mga talagang madidilim na mensahe. linisin mo ako mula sa sarili ko. Mukhang yung unang dalawa ang pinakamalalaking kwarto at yung natitira ay maliliit na parang ganito. Tingnan mo to, may gumawa ng pansamantalang tirahan dito na sa tingin ko dati ay kung saan nakalagay ang basurahan. Talagang nakakalungkot. Sana matulungan sila. Oh, may tent, may kutsyon din. Walang dapat na gustuin ng ganito. Talagang nakakalungkot ito. Sa tingin ko, isa sa pinakaayaw ko sa buhay ay ang katotohanang may mga taong walang tirahan. Walang sino man ang dapat nabubuhay sa kalsada, halos walang-wala at hirap na hirap mabuhay. Na-imagine ko lang kung gaano kahirap ang ganong buhay. Lagi kang kailangang maghanap ng pagkain at mamuhay sa hindi malinis na kalagayan. At sa pangkalahatan, Igo, hindi rin maganda ang kalusugan. Nakakalungkot talaga at mukhang nagsisimula ng dumami ang mga squatter dito sa abandonadong sinehan. Sigurado ako na paglipas ng panahon, magiging parang maliit na komunidad ito dito, katulad ng nangyayari sa ibang mga syudad. Mga kaibigan, dito na nagtatapos. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan ninyo, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ipaalam ninyo sa akin sa comments kung ano ang masasabi ninyo tungkol sa lugar. Talagang nag-enjoy ako sa pag-explore ng dalawang lugar na ito at hindi ako makapaniwala na mawawala na ang dalawang lugar na ito. Noong bata pa ako, ang Seminole Mall ay isa sa mga paborito kong mall tuwing bumibisita ako sa Disney World.
Oh, medyo malungkot ako tungkol dito. Pati na rin ang Regal Cinema. Dalawang pinaka-nostalgic na lugar. Posibleng tuluyang mawala ang mga yon sa loob ng 5 taon. Nagbabago ang mga bagay sa mundo pero oo. Maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan. Mahal ko kayo at magkikita ulit tayo. Peace at salamat sa panonood.